Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humingi po ako ng paumanhin sa mga nakalipas na ilang araw dahil hindi po tayo nakapag-broadcast ng live dito po sa TNP. Bunga po ng karamdaman ng inyong lingkod. Salamat po sa Panginoon at ngayon po ay nakabalik na tayo. Medyo nasa maayos-ayos na po tayong kalagayan. At muli ay magsasama-sama po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong God's Picture of the Natural Man. So ang ating pong pag-aaral naka-focus ngayon sa sulat ni Apostle Paul sa Ephesians sa mga taga-Efeso, chapter 2, verses 1 to 12. Medyo mahaba-haba pong basahan tayo ngayong umaga at bear with me. Samahan niyo po ako sa atin pong pagbubulay-bulay. Atin pong basahin ang Ephesians chapter 2, 1 to 12. Ganito po ang ating mababasa. As for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and made and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang Biblia ay kinikilala po nating God's inspired word. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang Bible po ang atin pong basihan kung ano ang mga bagay na kailangan nating maunawaan tungkol sa buhay. The Bible is a picture book, a kind of family album of the human race. Inilalarawan nito kung ano ang buhay, ang layunin ng buhay, at kung ano ang plano ng Diyos tungkol sa buhay. Sa Biblia ay magiging marunong ang mangmang, ang mga nalalabuan ay natututo at napag-uunawa kung ano ang mga palatuntunan ng Diyos. Napakahalaga ng banal na kasulatan. The pictures in God's album are true to life. They are not touch up. Hindi po ito fake. And therefore, all what is written in the scripture are very important for us to learn. No po? At dito po sa Bible, mababasa natin
na ang Diyos ay naglalarawan kung ano ang kalalagayan ng tao. It is very important for every human to know their own standpoint. Hindi ho natin malalaman kung saan tayo patutungo kung hindi natin alam kung saan tayo pangkasalukuyang naroroon. At ito pong Biblia in the book of Ephesians, sa sulat ni Apostle Paul, ipinakikita kung ano ang katatayuan ng tao. At dito po ating pag-aaralan simula po verse 1 hanggang verse 12 ng Ephesians chapter 2, inilarawan ng Biblia yung tinatawag na the natural state of man. No? Diyan po natin mababasa yung the natural man. And by the word natural man, we mean the man who is not a Christian, who has never been born again. Siya yung dinidescribe po ng Ephesians chapter 2 verse 3. No, yung words na by nature, ibig sabihin ito yung kanyang katayuan, ito yung kanyang kalalagayan, no po. Bago niya nakatagpo ang Panginoon, bago siya na born again. So, titingnan po natin ito at suriin ang ating mga sarili. Are we still part of the natural man? Yung tao na hiwalay sa Diyos, yung tao na malayo sa Diyos, yung taong hindi born again. So dito po'y inilalarawan yan. In this study, we are to look at God's photograph of the fallen humanity. Ano ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos in general? Ano tayo sa harapan ng Diyos in general at papaano tinitingnan ng Diyos ang tao sa kanyang natural na kalagayan? Bawat nilalang, simula bata hanggang sa matanda, papaano tayo inilalarawan ng Biblia sa harapan ng Diyos? And when we speak of all human, every man yan, every man and woman who is not a Christian, and of ourselves, apart from the grace of God. Apart from the grace of God, ano kaya tayo? Papaano tayo inilalarawan ng Biblia? So before we go to the verses of Ephesians chapter 2, let us look at God's life-size portrait of ourselves. Let us look at the following verses before zeroing to Ephesians chapter 2. Samahan niyo po muna ako sa ilang mga talata. Una, Genesis 6:5. Sa Genesis 6:5, meron pong paglalarawan ng Diyos tungkol sa human race. At ang sabi po rito, the Lord saw how great the wickedness of the human race. Sabi diyan sa Genesis 6:5, nakita ng Diyos kung gaano kasama ang mga tao. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. So mga kapatid, dito po sa mga talatang ating binasa o sa talatang ating binasa, hindi nalilingid sa Diyos kung anong nagiging kaganapan sa buhay ng tao. Alam po natin, yung aklat ng Genesis ang pasimula ng lahat ng bagay. Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang lahat. Genesis chapter 2, pinagpala ng Diyos ang unang tao sa Hardin ng Eden. Genesis chapter 3, nagsimula ang pagpasok ng kasalanan at ang tao ay nahulog sa kasalanan, itinaboy sila ng Diyos sa Hardin ng Eden, sa paraiso ng Diyos bilang parusa sa kanyang ginawang kasalanan sa Diyos. After a couple of verses, makikita po natin yung unang mga anak ng unang tao, yung isa pinatay, yung panganay pinatay yung kanyang kapatid na bunso, at sila po mga kapatid ang unang mga paglalarawan ng naging pag-uugali, ng naging buhay ng tao noong sila'y naitaboy na sa harapan ng Diyos. At ang sabi po ng Genesis 6:5, hindi ito nalingid sa Diyos. At ang sabi diyan, the Lord saw
how great the wickedness of the human race. At ang malungkot po rito, ang sabi po, yung inclination, the inclination or every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at that time. No, kapag nagbabasa tayo ng Bible, titingnan natin, may nagbago ba simula Genesis chapter 6 at sa panahon natin ngayon? No, all of us can conclude na hindi bumuti ang inclination of the thoughts of the human heart. Bagkos, kung titingnan natin, palala pa ito ng palala. At kung tiningnan ng Diyos ang kalalagayan ng tao before as wicked, how much more today? So ano po ang sinasabi pa ng Psalms chapter 14, 2 and 3? No, ang sabi po dyan ng salmista, "The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God." Yan ang sabi ng salmista, ang Diyos ay tumitingin sa langit at tinitingnan niya ang mga tao, tinitingnan niya kung may nakauunawa, tinitingnan niya kung may naghahanap sa Diyos. Ibig ba sabihin, hindi yan alam ng Diyos? Alam yan ng Diyos. Pero gusto lang pong bigyan ng reiteration dito ng salmista na that is what God always do. No po? Checking on all people because no one can hide from Him. At yung pong conclusion ng Genesis chapter 6, that wickedness lies in the heart of every human, ito rin po ang konklusyon ng salmista sa verse 3 ng Psalms chapter 14. Ang sabi po, all have turned away, all have become corrupt, there is no one who does good, not even one. Yan po ang paglalarawan in the Old Testament. And even Jeremiah chapter 17 o Isaiah chapter 64 verse 6. Ano po ang sabi diyan ni Isaiah? All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Yan po ang paglalarawan. In the Old Testament, inilalarawan ng tao bilang greatly wicked. The inclination of the thoughts was only evil. Nobody seek God. All have turned away and become corrupt. There is no one who does good, not even one. And even in the book of Romans chapter 3, the Apostle Paul repeated that same verse in Psalms 14. Romans chapter 3 verse 10. No one is righteous, none, not even one. Nobody seek God, nobody understand. The same verses in Psalms 14 was repeated and echoed in the book of Romans. Ito po ang paglalarawan ng Biblia. And in Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, may pag-asa ba? Kung ganito ang paglalarawan ng Biblia tungkol sa tao, ganito ang sinasabi ng mga talata na ating binasa tungkol sa tao, sino ngayon ang makasusumpong ng pag-asa ng buhay? Walang matuwid, wala kahit isa. The heart is deceitful above. Sabi nga ng Matthew 15, na po? Matthew 15:18 to 20. But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and those defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft,
false testimony, slander. Ano po sabi ng verse 20? These are what defile a person, but eating with unwashed hand does not defile them. Minsan ang tao masyadong pinapahalagahan lang yung mga bagay na panlabas. Nagiging maingat sa pagsubo ng pagkain ng hindi naguhugas ng kamay. Pero ang sabi ng Biblia, masyado kayong concern sa mga panlabas, sa paghuhugas, sa paglilinis, sa pagpapaganda sa mga panlabas. Pero ano ang sabi? Ang nagpaparumi sa inyo, nanggagaling sa loob, out of the heart, those where the evil thoughts comes from. Because in Jeremiah 17:9, likas sa tao ang pagiging makasalanan. Because of the heart of human is deceitful and deceitful above all things. Sabi ng Bible, beyond cure. Walang makagagamot nito. Hindi kaya ng taong gamutin ang mga problemang ito ng kanyang buhay. Kaya, puntahan pa rin po natin ang binabanggit ng Ephesians chapter 2 and see what we were like. Ikaw po na nanonood sa akin, kaya naman po kayo siguro nagbababad sa tinig ng pag-asa kasi mananampalataya na tayo eh. Yung pong mga hindi mananampalataya, hindi naman po nagiging interesado sa salita ng Diyos. Ang mga nagiging interesado lamang po sa pag-aaral, sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos ay yung mga nasasabik at nauuhaw sa katotohanan. Yan naman po ang sabi ng Bible. So kung tayo po ay mananampalataya na, atin pong tingnan saglit, ano ba ang kalagayan natin bago tayo naging mananampalataya? Ano ba tayo before? Mahalagang makita ito upang ma-appreciate natin higit at lubusan at maibigay sa Diyos ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Because if we will only rely on ourselves, there is no hope for us. Sa dati nating buhay at dati nating kalagayan, nung tayo hindi pa mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang tawag sa atin, we are part of the natural man. At anong paglalarawan ng Diyos sa natural man? Iyon po ang binabanggit sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 12. Atin pong isa-isahin. Ano ang God's picture of the natural man? 1, the natural man is pictured as dead in transgressions and sin. Yan po ang unang paglalarawan ng Diyos sa tao. Man is dead in transgressions and sin. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 1. So unang talata lang po, ang sabi po ng verse, as for you. So sino ang sinakausap dito ni Paul? Siyempre, yung mga mananampalataya na yan sa Efeso. At ang sabi niya doon sa mga mananampalataya sa Efeso, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Yan po ang sabi. Pero before yan, ano po? Before. So mamaya maiintindihan natin ng lubusan yan. So yan po ang paglalarawan ng Diyos sa natural man. The natural man is dead in transgression and sins. At ang tawag po rito sa theology, yung tinatawag na total depravity. Pag ang simbahan ninyo ay hindi nagtuturo ng total depravity of man or the condition of human, delikado po yung simbahan ninyo. Kapag ang simbahan po ay nagtuturo na meron kang natatanging kabutihan, na ikaw ay hindi masama, na ikaw ay hindi makasalanan, na ang Diyos ay loving at kahit anong gawin mo, kahit anong kasamaang gawin mo, ay mahal ka pa rin ni Lord at tanggap ka pa rin ng Diyos, delikado po yung simbahang yan. Kasi po mga kapatid, ang Biblia nagsasabi na tayo ay mga patay. At yung mga patay may specific na lugar na pinaglalagyan. Yung physical death, marami pong ginagawa sa namamatay eh. Una, ineembalsa mo. Di po ba? Iniihiwalay
sa lugar ng mga buhay. Dahil yung patay, ang susunod ng mangyayari dyan, madedecompose, mabubulok, at hindi mo pwedeng isama yung mga patay sa mga buhay. So, yung dead will be separated from the living. That is very natural. At yan po, kahapon lang, kagabi lang, ako po ay nasa isang memorial service, at binigyan ko ng reiteration na ang taong namamatay will be totally separated from the living. Hindi na po yan babalik. Kaya nga po, ngayon, anong ginagawa? Uso na po yung kine-cremate na, pinapadali na yung pagiging abo. Dati po, ililibing muna hanggang sa minsan inaabot po ng 5 years. Yung mga nagre-renta lang po ng mga libingan, uso po sa Pilipinas yun yung nire-rent mo lang yung paglilibingan. Then after 5 years at hindi ka makabayad, huhukayin yun, ilalagay sa sako, ibibigay sa'yo. So kung wala kang mapaglalagyan, pagsasama-samahin na po yan ng sementeryo sa isang burial site, wala na, halo-halo na yun doon. Manghuhula ka na lang kung nasa na yung iyong mahal sa buhay pagdadating nung undas. Yung mga taong nagse-celebrate pa ng undas, pumupunta pa sa sementeryo pag undas, hindi mo malaman kung nasa na yon. Kasi po totally, talagang yun ang state of the dead. The dead will be separated from the land of the living. At kung titingnan po natin, if God is life, for Jesus is the way, the truth, and the life, and if the human being, the natural man, is considered and called to be dead in transgression, there will be no fellowship between the living and the dead. There will be no fellowship between God who is alive, who is life, from human being who is dead. Kaya para magkaroon ng fellowship, take note, theology po ito para magkaroon ng fellowship yung living God to a dead human being, dead natural man, kailangang merong kumilos para parehong mabuhay. Kung yung dead cannot do anything in order to make himself alive, sino ang gagawa ng paraan para magkaroon ng buhay yung patay? Siyempre, kailangan ng kapangyarihan ng isang makapangyarihan para mangyari uli ito. Kung papaano doon sa Hardin ng Eden, mula sa alabok lumikha ang Diyos ng buhay para kanyang maka-fellowship sa Garden of Eden, kailangan niyang ulitin ang bagay na yon sa espiritual. Sa espiritual na kalagayan, in order for human to have that fellowship again with God. And that cannot be done by any human. Just like before, the dust cannot have life unless the creator of life blow from his nostril the breath of life. The same in the spirit. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. That natural man cannot have life unless the creator of life gives him life. Amen? Yan po ang paglalarawan. The natural man is dead. Total depravity. Hindi po humina. Hindi po may sakit lang. Kung hindi totally dead. At yan po ang paglalarawan ng Ephesians chapter 2 verse 1. Sa every human being. Minsan po tayo ang nagka-classify Pag nakakita po tayo ng isang taong medyo mabait naman, medyo matulungin naman, ka-classify na natin yan. Yan taong yan ay hindi dead spiritually. Ganyan po tayo sumukat ng tao kung sino ang pupunta sa langit at sino ang pupunta sa impyerno. Ganyan po tayo sumukat sa panahon ng pakikipaglamay at pagpunta sa mga inililibing. Titingnan natin ang buhay ng taong ito ayon sa ating pagkakilala. Pero mga kapatid, kilala nga po ba natin ang individual? Kilala nga po ba natin ang isa't isa?
Kung sa ating mga sarili nga, hindi natin alam at hindi natin kilala ang ating mga sarili, yun pa bang iba? Pero alam niyo po mga kapatid, meron pong sinasabi ang Bible na sa ating nakakikilala na hindi natin pwedeng pagtaguan at ito'y walang iba kundi ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, ang kanyang paglalarawan sa natural na tao, the natural man is dead. Yan po ang una. At ano po ang sabi? Ano po? Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sinned. Sabi ni Apostol Pablo, nilinaw niya ito in the book of Romans. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, dahil doon, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Kapatid, kung hindi ka naniniwala na you are dead to sin, then there is no hope of going to something more promising. Kasi that is the most dangerous position of every man. Believing that there is goodness in them. Yung paniniwala na hindi naman ako masamang tao eh. Ganyan po lagi ang sinasabi natin. At ang gagawin natin, hahanap tayo ng mas malaki ang kasalanan kaysa sa atin. Hahanap tayo ng mga karumal-dumal ang ginagawa kaysa sa atin para ma-justify at mabigyan tayo ng consolation para sabihin sa ating mga sarili, Oy Ruel, hindi ka masama. Oy Ruel, hindi ka katulad ni ganon, hindi ka katulad ni ganyan. But most of the time, our comparison are to those brutal people who commit great and hideous crimes in this world. Pero mga kapatid, hindi tayo ang magsasabi nun eh. Ang Biblia at ang sabi ng Biblia, lahat tayo'y makasalanan, lahat tayo'y patay because of our sin. Physical death, take note of this, is the separation of the body from the soul. When your soul left your body, that is physical death. The separation of the soul from the body. Now, what is spiritual death? Spiritual death is the separation of the soul from God. And by nature, we are all spiritually dead. Kaya, whether we admit it or not, our soul will not seek God. Our soul will no longer long for God because we are dead in sins. We are separated. Our soul is separated from God. Yan po ang unang epekto na nangyari sa unang tao when they sinned against God. Sabi ng Diyos, where are you, Adam? Why did God ask that? They are in constant fellowship. No, kinasasabikan ni Adan ang yabag ng paa ng Diyos sa hardin ng Eden. But when they sinned against Him, they hid themselves. They hide from God. We will no longer desire the fellowship. We will no longer desire to see God and to hear from Him because of sin. Kaya yung sasabihin, no, kaya ko namang hanapin ng Diyos saka ko na lang siya hahanapin. Saka na lang ako makikipagkasundo sa Diyos. Saka na lang pag malapit na yung aking kamatayan, pag nagkasakit na ako, pag malapit na akong mamatay. Hindi po yun totoo at kailanman ay hindi magkakaroon yun ng katotohanan dahil the dead man will not seek God. Kaya po doon papasok yung katotohanan na biyaya lang kapag natagpuan ng tao ang Diyos. It is not because it is Him who seek God. It is God who initiated the fellowship first. Just like also in the Garden of Eden. Man will always hide from God. But it is God who initiate the contact. It is God who will again introduce Himself to the dead human heart. At bago niya gawin yon, kailangan muna ng regeneration.
kailangan muna ng pagbuhay sa isang patay na kalagayan. At ang pagbuhay na yon ay ginagawa ng Santong Espiritu. Ano po? Tandaan niyo po yan. So, that is his conduct in according to the trend of the age in which he lives. Tandaan po ninyo, the natural man is dead in transgression and in sin. Pangalawa, the natural man walks according to the ways of this world. Ayan. So, kung ano yung lakad ng mundong ito, kung ano ang takbo ng mundong ito, ganun din ang takbo ng natural man. Ano po ang sabi ng verse? Ephesians chapter 2 verse 2. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, in which you used to live when you followed the ways of this world. So binanggit ni Apostle Paul, no, the natural man is dead in transgression and sins in which you used to live. Ayan. So ang kausap niya po sa Efeso ay mga mananampalataya. At ganito ang sabi ni Pablo, kayo ikay mga patay sa inyong mga kasalanan dati, no? In which you used to live when you followed the ways of this world. So the natural man will follow something. He will be led by something. Kung yung mga tupa, I'm talking and referring to the Christians, we are always compared to a ship. No? Sabi sa Bible, tayo yung mga tupa ng Diyos, siya ang ating pastol. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside clear water. He restored my soul. No, hindi ko kabisado, pero yung verse 4, no po, maganda yung verse 4 ng Psalms 23. Na sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You anoints my head with oil. Ayan, so yan. Hindi ko kabisado. Nanguhula lang ako, pero yun yung nare-recall ko. So dito po, David referred to God as his shepherd. Alam niyo po mga kapatid, sa mundong ito, whether we admit it or not, we are being shepherded. Tayo po ay pinagpapastulan, either by someone, either by somebody, or by something. Every human being, on a day-to-day basis, we are being shepherded. Pagising mo pa lang sa umaga, yung passion, yung desire, whatever you want to do, it was dictated, mandated, influenced by somebody, someone, or something. And that somebody, that someone, and that something is your shepherd. Kaya delikado po ang hindi pinapangunahan ng Diyos. Dahil kung hindi ka pinapangunahan ng Diyos, pangungunahan ka ng iba. You will be shepherded by a lot of things. You will be shepherded by the desire to earn money. You will be shepherded by the desire to live your life by your own desires and your desires alone. At ang sabi ng Bible, ito ang ating mga buhay, referring to the Christians, when you used to follow the way of this world. The natural man walks according to the ways of this world. Yung pattern ng mundong ito. Kaya nga po sa Romans chapter 12 verse 2 hinahamon tayo na magbago tayo ng ating mga pag-iisip at huwag tayong sumunod sa pattern of this world. Sapagkat itong mundong ito, ano po ang layunin, ano po ang nasain, ang mundong ito ay nakakiling lagi sa masama. Amen? The unregenerated person lives according to the standard of this world, with regard, for example, to his attitude towards sins, pleasures, how they live their lives, how they dress, ano yung mga desires. Ano sabi ng
Matthew chapter 7, 13 to 14. Apo. Ang hamon niya sa mga tunay na mananampalataya, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And take note, ang sabi ng Bible, many enter through it. Talaga pong mas maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang gusto doon. Because the natural man walks according to the ways of the world. But small, narrow is the gate, and the road that leads to life are only few people find. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya, ano sabi ng Biblia? Piliin natin yung daan na makipot. Because the natural man eventually and basically will walk through the wide gate and wide and broad road that leads to destruction. Pangatlo, the natural man follows the ways of this world. Hindi lang po yung ways of the world, kundi yung sumunod, the ruler of the kingdom of the air. Dinefine po yan na yun daw yung spirit who is now at work in those who are disobedient. Ephesians chapter 2. Sabi po, you are all dead to sin in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Ito ang pangatlo. In other words, by nature, there is somebody who control. There is somebody who rule this world. Alam niyo po yung 1 John 5:19? Hindi ko lang po nailagay sa PowerPoint. Pakisearch nyo na lang po. 1 John 5:19, sabi po ro ni John, and we know that we are children of God, but the whole world, referring to the world system, referring to this world, ano sabi? The whole world is under the influence of the evil one. That is how the Bible describes this world. Our first parent, the first human being on the Garden of Eden, listened to the voice of this evil one. And because of that, they yielded to him. They became dominated by him. Because of listening to the voice of the serpent, listening to the voice of the evil one, listening to the voice of Satan, they became dominated by him. And this world is under the influence of him. The same old snake in the Old Testament. And the natural man follows the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. Kaya mga kapatid, napakahirap mag-evangelize. Huwag niyo pong paniwalaan na napakadali mag-evangelize. Na tayo'y may kapangyarihan na kayang-kaya nating baguhin ang isipan ng tao. Na kaya nating mangumbinsi. Napakatagal ko na pong pastor, 38 years na po. Ang totoo, wala po akong nakumbinsi kahit isa para magbagong buhay. Kung meron man pong na-born again, kung meron man pong nakakilala sa Panginoon, kung meron pong nagsuko ng kanilang buhay sa Diyos, gawain nyo ng Diyos. Ang Diyos ang kumilos doon. Nagpahayag lang ako ng salita ng Diyos, but still it is God and only God can change human heart, can make a dead person comes to life. The natural man has a tendency to follow the ways of this world. Paano mo kukumbinsihin
Yung taong ang desire ay to follow the ruler of the kingdom of the air. Imposible yun. Kilala natin si Saulo. Kilala natin si Saulo bago siya naging Pablo. Kinatatakutan ng mananampalataya, marinig lang ang kanyang pangalan, nagtatakbuhan ng mga mananampalataya dahil alam nilang papatayin sila ni Saulo. Huhulihin sila ni Saulo. Who can change the mind of that kind of a person who consider himself the chief of sinners? Pero walang kapangyarihang higit sa kapangyarihan ng Diyos. Sa daang Damasco, kung saan ang patay na espiritu, ang patay na soul, ang separated human nature, the natural man in him was confronted by the power of God. And he was changed. He was changed by nobody except by the power of God. So, huwag na kayong magugulat mga kapatid sa mga digmaang mangyayari pa, sa mga nakawan, sa korupsyon. We cannot change that. Yes, politicians can promise a lot of good promises. Pero hindi po natin sila mapanghahawakan. Because we know that there are evil in the human heart. Likas yan. Nakakatuwa nga tingnan ng mga sanggol Yung mga batang wala pang malay. Yung hindi pa nagagawang tumakbo sa sariling mga paa. Yung hindi pa nagagawang ihampas ang kanilang mga kamay. Yung hindi pa nagagawang pakawalan ang kanilang mga labi sa mga katagang gusto nilang sabihin. Pero kapag nagsimula na ang isang sanggol na magsimulang magsalita, ihawak ang kanyang mga kamay, ipadyak ang kanyang mga paa, you will see the natural man began to develop within that person. You will see evil in the eyes, in the heart of every child. Because that is the natural condition of every man, including children. Amen? Kaya, ito po ang katotohanan, ito'y malungkot. Pang-apat, the natural man is not only influenced by somebody, the natural man is a child of disobedience. Ayon po sa verse 2 ng Ephesians 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So yung natural man, the man separated from God, is called the child of disobedience. Sabi po ng Psalms 51, look at that. Sabi po ng salmista, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Ang hirap aminin yan, mga kapatid. Wala namang aamin na ganyan. Ako'y makasalanan simula pagkabata. Mula pa sa sinapupunan ng aking ina, makasalanan na ako. Sinong naamin ng ganyan? Pero yun po ang paglalarawan ng salmista sa bawat isa sa atin. We are all sinners. That will be the standpoint. Kapag hindi natin yan kinikilala, hindi tayo makasusumpong ng pag-asa. Tandaan po ninyo, hanggat sinasabi natin wala tayong kasalanan, na may magagawa tayong linisin ang ating karumihan, na may kapangyarihan tayong baguhin ang ating mga buhay, lalong walang pag-asa. And David started to that premise that he considered himself sinful from birth, sinful from the time of his mother's conception. Panlima, the natural man wants to gratify the craving of his sinful nature.
and to follow its desires and thoughts. Kaya nga mga kapatid, bata pa lang, hindi mo tuturuang magsinungaling. Bata pa lang, hindi mo tuturuang gumawa ng masama. Matututunan at matututunan kasi embedded ang kasalanan sa ating mga buhay. Likas tayong masama. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 3 na po tayo. Ang sabi po dyan, all of us. So sabi ni Paul, all of us. Hindi niya in-exclude ang kanyang sarili. Isinama niya ang kanyang sarili. Lahat tayo. Also lived among them at one time. Lahat tayo katulad nila. Lahat tayo natural man before. Lahat tayo katulad ng mga makasalanan. Lahat tayo katulad nung patay sa Diyos. Lahat tayo dati ay children of disobedience. Na ano ating ginagawa? Sabi po niya, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. Yan po ang panlima eh. The word craving does not necessarily refer to that which is revolting and impure, but that which is natural desire. And because we are spiritually dead and we are controlled by Satan, our desires are fleshly, our desires are perverted, and often sensual. Ano po ibig sabihin nun? Talagang lahat ng ating mga pagnanasa puro makalaman. Hindi naman, pastor, nagnanasa rin naman ako ng mga bagay na espiritual. Di nga. Wag na po nating dagdagan ang ating mga kasalanan sa pagbibigay katuwiran sa isang katotohanan. We desire the flesh more rather than we desire the things that are spiritual. Gaano kahaba yung mga panahong nauukol sa mga bagay na kagustuhan ng laman at gaano kapiraso at kaiksi ang naiuukol sa mga bagay na espiritual. Hindi nga. Sa oras sa paghabol sa mga bagay na gusto ng pita ng laman, kesa sa paghabol sa mga bagay na makapagpapatibay at makapagpapalago ng ating buhay espiritual. Ano po ang sabi ng Bible? Romans 7:18. Si Paul nang may sabi nito. For I know that good itself does not dwell in me. Ang gagaling ng mga sumulat ng Bible, ang husay nilang umamin Sa panahon natin ngayon, madalang tong mga ganito Sino nga amin na wala talagang mabuti sa akin? Walang natatanging kabutihan sa puso ko. Nothing good dwells in me. Walang ganon Pero si Paul, ano sabi niya? I know that good itself does not dwell in me. That is in my sinful nature. For I have the desires to do what is good, but I cannot carry it out. Nakita niyo po mga kapatid? Tingnan po natin ang sinasabi pa sa verse 8 ng Romans 8. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Kaya kung tayo'y nasa laman at ang desire ng laman, nobody can please God. Amen? So the natural man wants to gratify the cravings of this sinful nature and to follow its desires and thoughts. Huwag kayong magtaka. Minsan natatanong natin, bakit yung mga iba, sobrang ng daming kayamanan, ayaw pang tumigil? Kasi hindi yung nasasatisfy yung cravings na yun Bakit yung iba, katakot-takot na asawa, ayaw pang tumigil? Kahit nga yung iba, mga lingkod na ng Diyos Nangangalo niya pa. Kasi andun yung cravings Andun yung desires of the flesh. And that is human nature. The natural man.
Kaya po talagang lahat ay awa. Lahat ay biyaya lang ng Diyos. Kasi kung sa ating mga sarili, hindi natin talaga kakayaning pagtagumpayan. Amen? Kaya nga po sa bawat pagtatagumpay natin, hindi ka magaling, hindi ka mahusay, kundi salamat sa biyaya ng Diyos. Awa lang yan ng Diyos. Pang-anim, the natural man is a child of wrath. Mababasa po natin yan sa verse 3 din. Sabi ni Paul, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Dahil po sa atin pong mga kalagayang natural, ang naghihintay sa atin, galit ng Diyos. We deserve the wrath of God. We don't deserve God's love. Kaya sinasabi nga, mahal ako ni Lord at dahil sa kanyang pag-ibig, no, hindi niya ako papayagang mapunta sa impyerno. Akala nyo lang yun. Because in the first place, ang ating kalagayan by nature, we deserve God's wrath. Amen? And this means that by nature, men and women are condemned and are all under sentence of death. John chapter 3, 18 to 19. Ano po ang sabi diyan? Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's only one and only Son. And this is the verdict. Ayan ang verdict. Verse 9 o verse 19. John 3:19. Anong verdict? Light has come into the world, but people loved darkness instead of light. Why? Because their deeds were evil. Ibinibigay mo na nga yung liwanag eh. Ano ginagawa pa ng tao? Nagtatakbuhan pa sa liwanag. Palayo sa liwanag. They hide themselves to the dark. Just like what happened in the Garden of Eden. Hinanap ng Diyos si Adan. Nasaan ka, Adan? They hid themselves. They hide from the light. Instead, they ran away from God. They hid themselves in the dark because their deeds were evil. Yan po ang kalagayan. The natural man is a child of wrath. John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains in them. Amen? Number 7. The natural man is not only a child of wrath, but separate from Christ. Yan ang paglalarawan po ng Biblia. Ephesians 2:12. Remember that at time you were separate from Christ. Ano ba ibig sabihin yan? Separate from Christ. See what the Lord Jesus said in John 14:6. Ano po sabi diyan? I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Kapag hindi natin nakita ang Panginoong Hesukristo bilang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoroon sa Ama. We will remain in the state of complete separation from God because of sin. Wala namang ibang daan, si Jesus lang. Walang ibang katotohanan, si Jesus lang. Walang ibang buhay, si Jesus lang. At Acts 4:12, walang ibang pangalan, si Jesus lang. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind but by which we must be saved. Only Jesus. Kaya, because of our sin, we became separated from God because of that sin. And there is only a way
in order to reconcile our relationship again to the Father. And that is through the Son, through Jesus. But, dumating na nga yung liwanag. Pero we hated the light. We ran away from the light. Kaya kahit anong paalala gawin ninyo sa tao, kahit anong sermon ang gawin nyo sa tao, hanggat hindi kumikilos ang makapangyarihang Diyos, ang Espiritong Banal, para buhayin ang kanilang patay na kalalagayan, they will not see Christ. They will not see the name above all other name. They will not see the way. They will not see the truth. And they will not have life. Amen? Unless the Father draws them to Christ, they will not see Christ. Because the natural man is separated from Christ. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 2, 5 and 6? For there is no one God and one mediator between God. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all. This has now been witnessed to at the proper time. Meron lang isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos, at ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pag hindi mo ito nasumpungan, you will be in a state of damnation and the wrath of God. You will be in the wrath of God. Pangwalo, the natural man is excluded from citizenship. Again, the same verse. Remember at that time you were separate from Christ. Yes, we are separated. At hindi lang yun, we are excluded from citizenship. So, ikaw ay separated, ibig sabihin, hindi ka kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Hindi ka kabilang sa citizen of heaven. Ano po? Pangsyam, the natural man are not only separate, not only excluded from the citizenship, but also a foreigner to the covenants of the promise. Po? Foreigners to the covenants of the promise. Yan. Anong sabi ng Matthew 22? But when the king came to see the guest, he noticed a man that was not wearing wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes?" The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Paghihiwalayin ang tunay na citizen. Papapasukin ang mga tunay na kabilang sa kaharian. Palalayasin, itatapon ang mga foreigners na hindi kabilang sa covenant of promise. That time will surely come. Pangsampu, the natural man is without hope. Sabi po ng huling bahagi ng Ephesians 2:12, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship, foreigners to the covenant, and without hope. Yan ang paglalarawan sa natural man. Walang pag-asa. Kaya nga po mga kapatid, ang pag-asa natin nasa Panginoong Hesus lang. John 8:21-24, once more, Jesus said to them, I am going away and you will look for me and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. And this made the Jew ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? But he continued, you are from below. I am from above. You are of this world. I am not of this world. I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am He. You will indeed die in your sins.
So the natural man is without hope. For without Christ in their lives, there will be no hope for them. Amen? And the last, the natural man is without God. Yan ang panghuli. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world. Ano pong paglalarawan ng Diyos sa mga taong walang Diyos? Luke chapter 12, ito ang kanilang larawan. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourselves? Mga minamahal na mga kapatid, ito ang larawan ng mga taong walang Diyos. Hindi kasama sa plano ang Diyos, hindi kasama sa mga ginagawa ang Diyos, mga desisyon ay pangsarili, panlaman, at pangkagustuhan lang nila. Pero ano sabi ng Diyos? Darating ang panahon, kukunin ang iyong buhay, mapapakanino ang mga bagay na yan. Gusto ko pong wakasan ang mga talatang ito, ang pag-aaral na ito sa sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:14. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit. Sabi ni Apostol Pablo, hindi matatanggap ng tao ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos, sapagkat para sa kanila, ito ay kamangmangan. Matatanggap lamang ng mga tao ang mga bagay na Espiritu kung sila'y binuhay na rin sa Espiritu. Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus kay Nicodemo, truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. You need to be born in the Spirit. How? I don't know. It is only the will of God, the will of the Spirit, the move of the Spirit, by the mercy and compassion of God. If right now you are hearing these words and you are understanding the message of the Scripture and you long for more of this kind of a message, praise the Lord. For many people will hear these words, pasok sa kaliwa, labas sa kanan, and they don't care. Because according to Paul, the person without the Spirit will not accept the things that comes from the Spirit of God. And they will consider them foolishness because they are discerned only through the Spirit. Tandaan ninyo, born again lang, regenerated lang, ang masasabik sa mga bagay tungkol sa Spirit. Ang hindi titigil, magpe-persevere, magpapatuloy sa paghanap at pagkain
ng mga bagay na espiritual. Tandaan po ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kauhawan, kagutuman natin ang mga pagkain espiritual. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.